Sa Babuyan Islands o sa hilagang bahagi ng mainland Cagayan ang posibleng landfall ng Typhoon Marce. Base sa 8 AM bulletin ng Pag-asa, mabagal na kumikilos ang bagyong Marce papuntang norte. Taglay pa rin ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour. Bukas ng hapon o kaya sa Biyernes ng madaling araw, posibleng maglandfall ang bagyo. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind Signal number 1 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at ng mainland Cagayan, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, buong Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Antabayanan dito sa Balitang Hali ang 11 AM bulletin ng Pag-asa. Pinaalerto naman sa banta ng daluyong o storm surge na posibleng umabot sa taas na 2.1 hanggang 3 meters ang mga nakatira sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela. Mainam na kanselahin na po ang anumang aktibidad sa dagat at lumayo na po muna sa baybayin. Magiging maalon at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Aurora. Sa mga susunod na oras, asahan po ang pagsungit ng panahon sa Batanes at Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Apektado rin ang Cordillera, Aurora, Ilocos Provinces at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley Region. Uulanin naman dahil sa trough o buntot ng bagyo ang iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Unti-unti nang nararamdaman ang bagyong Marce sa Northern Luzon. Malakas na alon at hangin ang nararanasan sa coastal town ng Palanan, Isabela. Nagpaalala na ang MDRRMO sa mga barangay na lumikas sa mga nasa malapit sa dagat at ilog. Kabi-kabila ang pagpupulong ng mga local official gaya sa Calayan, Cagayan at maging sa Isabela kung saan nagpapatupad na ng liquor ban, no sailing, no fishing at no swimming policy. Pinangunahan naman sa Batanes ni Governor Marilu Cayco ang pulong maging ang relief unloading at distribution kahit na patuloy ang relief operations para sa mga naapektuhan ng Bagyong Leon. Nakararanas na rin ng ulan ang Quezon Province dahil sa trough ng Bagyong Marce. Ang ilang bahagi ng Maharlika Highway sa bayan ng Lopez, binaha na. Nananatiling naka-alerto ang mga kinauukulan. Bagong-bagong balita, sumuko na ang driver ng SUV na may peking plaka na number 7 na dumaan sa EDSA busway. Detalye tayo naman sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph! Rafi, kinilala na nga ng Land Transportation Office o LTO ang driver at yung may-ari ng sasakyan na may plakang 7 na illegal na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Kanina, Rafi, ay prinisinta ng LTO si Angelito Edpan na nagpakilalang driver ng luxury vehicle na naharang sa EDSA busway. Ayon naman kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, nakarehistro ang sasakyan sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. Kasama ni Edpan na humarap sa media ang abogado at direktor ng nasabing kumpanya. Hindi sumagot ang mga kinatawan ng kumpanya nang tanungin kung bakit sila may ginagamit na plakang 7 na ini-issue lamang ng LTO sa mga senador. Kwento naman ni Edpan, dumaan raw sila sa EDSA busway mula sa Parañaque, papunta sila ng Ortigas dahil masama raw ang kanyang tiyan. Pero hindi si Edpan ang nakita sa video ng DOTR SAIC kung hindi isa pa nilang kasamahan sa kumpanya. Ang lalaki namang nakuna na nasa passenger seat sa kanan ay isa umunong investor na inihahatid niya. Ayon kay Edpan, 4 sila sa loob ng sasakyan ng mga panahong nahuli sila sa EDSA busway. Tinanong ang kinatawan ng kumpanya kung sino ang may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang sasakyan pero tumanggi silang pangalanan nito at hanapin na lamang daw ang record sa Securities and Exchange Commission. Ayon naman kay Attorney Mendoza, hinahanap na nila ang record ng kumpanya sa SEC. Patong-patong, Rafi, na paglabag ang ipinataw kay Edpan na may multang umabot sa 9,000 pesos at tiniketan nga itong si Edpan sa harap ng mga media kanina. Pero ayon sa LTO, siya lamang yung may pananagutan at wala yung 3 niyang kasama sa sasakyan. Narito ang pahayag ni Ginoong Edpan. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo
Napiling wheel ako noon, sir. Kaya gusto kong, sir, sumubok na dumaan doon, sir. Naghumingi rin ng paumanhin itong si Edpan sa publiko. Yun naman sa LTO ay mag-i-issue pa rin ng show cause order sa kumpanya. Iginit ng LTO na hindi sila ang gumawa o nag-manufacture ng plaka at hindi rin sila nag-issue ng plakang 7 na ginamit ni na Edpan. Rafi? Dalawang issue na Joseph. Una muna dun sa driver. Natanong ba siya kung sinubukan niyang kausapin yung mga enforcers dahil meron siyang emergency? Yun ang kanyang rason. Sinubukan ba niyang kausapin ng mga ito para siya makalusot? Hindi na niya sinabi yun sa press conference kanina at tinanong siya kanina may intention ba siya na sagasaan yung mga traffic enforcer kasi nakikita ng mga bante yung kanyang sasakyan. Wala naman daw siyang ganong intensyon, Rafi. Pero yun yung kanyang dahilan kanina na sumasakit yung kanyang tiyan kaya nagmamadali sila na magbiyahe at duman sila doon sa EDSA busway, Rafi. Yun na nga, kung talagang lehitimong masakit yung kanyang tiyan, ang tendency dyan, kakausapin mo yung enforcer, hindi ba? Para makalusot ka. Pangalawa naman yung peking plaka. Walang pananagutan yung kumpanya. Pero paano yung peking plaka? Meron ba silang sagutin doon? Okay. Doon sa peking plaka, sa liability, meron na yung driver, since 9,000 yan. Yung sa kumpanya, pag-aaralan pa yan ng LTO, iimbestigahan yan. Kaya magkakaroon pa rin tayo ng show cause order. So right now, ang liability attaches to the driver muna, pero hindi yan nagpe-preclude na maaring may pananagutan yung kumpanya kasi nga, according to the LTO, peke yan at bakit merong hawak na ganito yung kumpanya. Pero hindi naman sinasagot ng kumpanya kung bakit sila meron nun at kung standard ba nila na practice. Kasi naghahatid daw sila palagi na mga VIP nila, mga investor. Ang tanong na lamang ay alam ba nila meron silang 7 na plaka sa kanilang fleet, Rafi? Ayun na nga, hindi na pananagutan ng driver doon kundi yung may-ari mismo ng sasakyan. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Ipinababasura ng kampo ni dismiss Miss Mayor Alice Go ang mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document na inihain laban sa kanya ng NBI. Kaugnay yan sa inihain na counter affidavit ni Go sa kasong qualified human trafficking nitong Agosto kahit nawala na siya sa Pilipinas. Kinwestiyon ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David ang reklamo dahil wala naman daw kinalaman ng dating alkalde sa pagpapanotaryo ng dokumento. Dumalo sa preliminary investigation si Go pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Hindi naman dumalo sa preliminary investigation ng iba pang respondent sa reklamo tulad ni Attorney Elmer Galicia na nagnotaryo sa counter affidavit ni Go, isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia at si Cheryl Medina na sekretary ni Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Bagong-bagong balita, mas mababa na sa 2 milyong Pilipino ang unemployed o walang trabaho nitong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.89 million ang mga walang trabaho o katumbas ng 3.7% ng labor force ng bansa. Mas mababa kumpara sa mahigit 2 million na unemployed noong Agosto. Kabilang sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Setyembre, ang administrative and support services, pati sa manufacturing sector. Halos 6 million naman ang mga underemployed o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o kaya nakukulangan sila sa kanilang kita. Huli kamang pagtangay sa isang nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Aminado sa krimen ang suspect na isa palang gwardya. Balita hatid ni Nico Wahe. Bitbit ang kanyang sariling helmet. Naglakad patungo sa isang establishmento sa may Aurora Boulevard sa Quezon City, ang lalaking ito. Ilang saglit pa, makikita siyang may inaalis na motorsiklo sa parking area. Pero mapapansin na tinutulak niya lang gamit ang kanyang paa ang motorsiklo. Helmet lang pala ang kanya. Ang motorsiklo, nakaw. Ang totoong may-ari ay si Dion Mark na noon daw ay nasa isang bilyaran at pinarada lang ang kanyang motor. Laro-laro lang po, tapos kumain kami ng mga kaibigan. Pauwi na po ako eh. Hindi, pauwi na po ako nun eh. Tapos napansin ko po na wala na yung motor ko. Agad namang nahuli ang security guard na suspect ng mga taga-anti-carnapping unit ng Quezon City Police District. Tuloy-tuloy po ang ating backtracking hanggang matunto natin siya sa may Imperial Street ng Barangay E. Rodriguez na the bit ang nasabing motorsiklo. Umamin ng suspect sa pagnanakaw. Dala lang daw ng kagipitan kaya nagawa ang krimen. Nagawa kasi ng motor ko sir, nabenta ko po noong November 2. Then naghahanap po ako ng paraan para po makabawi sir yung motor ko na
binenta, sir. Pero sa dami ng motorsiklo na nakaparada sa lugar, bakit naman kaya ang kay Cuevas ang nanakaw niya? Yun po yung natupuhan ko, sir, na kuwain po na kasi wala po susi, di po siya nakapadlock, sir. Ayon kay Cuevas, hindi niya raw nailak ang manibela ng kanyang motor. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law ang suspect. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nang dahil umano sa pera, napatay ang isang miyembro ng LGBTQIA+ community ng kanyang kasintahan sa Santo Tomas, Batangas. Sa Mangalda naman dito sa Pangasinan, isa ang patay habang dalawa ang kritikal sa banggaan ng garong at motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Halos mawasak ang isang garong matapos nitong makabangga ng isang motorsiklo sa highway sa Mangaldan, Pangasinan. Patay ang driver ng garong habang sugatan naman ang 6 niyang sakay. Base sa investigasyon, nang agaw ng linya sa kalsada ang garong kaya nakasalpukan nito ang motor. Kritikal naman ang rider at angkas niya. Ayon sa barangay council, madalas umanong magkaroon ng aksidente sa lugar. Maliwanag naman yung barangay namin dito, sir. Wala kayong masabi sa liwanag dito sa highway. Dagdag na kami ng ilaw. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang rider ng motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng isang miyembro ng LGBT community sa loob ng abandonadong gusali sa Santo Tomas, Batangas. Kinilala ang biktima na si Marvin Mangabat. Base sa hawak na CCTV footage ng pulisya, nagkita ang biktima at kanyang kasintahan bago ang krimen. Naaresto na ang kasintahan sa follow-up operation. Ayon sa suspect, humihingi siya ng pera sa biktima pero hindi siya nabigyan. Dala ng kalasingan, nagalit siya sa biktima at inumpog niya ang ulo ng biktima sa pader. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong homicide. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lubog pa rin sa baha ang bahagi ng isang paaralan sa Calasiao dito sa Pangasinan mula nang manalasa ang bagyong Leon. Gumawa na ng tawiran ng pamunuan ng Buenlag Central School dahil nagkakalumot na ang baha sa compound nito. Delikado na raw yan para sa mahigit 600 o 700 estudyante. Hindi naman daw umabot sa mga silid-aralan ng baha pero nangangamba ang mga guro na lumalayan dahil sa magiging epekto ng bagyong Marce. Nakipag-ugnayan na ang mga opisyal ng barangay sa lokal na pamahalaan para solusyonan ang problema. Nakatakda ng magsagawa ng inspeksyon ang Municipal Engineering Office. Kumpiyansa si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na walang magbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika anuman ang maging resulta ng U.S. elections. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, nakaantabay nga ang buong mundo, pati na rin ang Pilipinas sa magiging resulta ng 2024 US presidential elections at sa nagaganap na election watch party dito sa Makati na inorganisa ng US Embassy ay nag-aabang po ang lahat sa exit polls na nagaganap ngayon matapos nga pong bumoto ang mga Amerikano, pati na rin po yung mga American citizens na narito sa Pilipinas. At dito, Rafi, sa election watch venue ay merong malaking projector screen kung saan po nakapalabas ang napapanood ng live ang election coverage ng ilang major American broadcast networks. Ang mga American citizens na nakatira o di kaya ay nagtatrabaho sa Pilipinas, nauna na rin nakaboto sa pamamagitan ng absentee voting. Nag-aabang sila kung sino kina US Vice President at Democratic Presidential Candidate Kamala Harris at dating US President at Republican Presidential Candidate Donald Trump ang magiging susunod na Pangulo ng Amerika. Habang binabantayan ng resulta ng exit polls mula sa mga natapos ng magbotohan na estado, iba't ibang booths naman ang narito para aliwin at maturuan din ang mga Pilipinong bisita tungkol sa US elections. Meron pong booth na replika mismo ng polling center sa Amerika at unofficial sample ballot na pwede pong tignan ng mga narito ngayon. May booth din kung saan pinapaliwanag ang Electoral College System o sistema ng pagboto sa Amerika. Natanong si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ano ang magbabago sa pulisiya at relasyon ng Amerika at Pilipinas kung manalo si Trump na Republican o di kaya si Harris na isang Democrat. Tugon ni Carlson, walang magbabago at mananatiling matatag ang alyansa ng dalawang bansa, kabilang na raw ang tulong at suporta ng Amerika sa Pilipinas kaugnay sa issue ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson.
In my 39 years in the State Department, I have witnessed transitions from Republican to Democrat to Republican and back and forth, and I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States. At Rafi, dito sa Election Watch venue ay masaya ang atmosphere at talagang nag-aabang ang lahat para sa mga exit polls, lalo na sa mga binabantayang swing state o yung mga estado kung saan hindi patiyak kung si Trump o si Harris ang iboboto. Mahalaga po ito para ma-determine kung sino talaga ang mananalo sa US presidential elections. At yan muna ang latest. Balik muna sa Rafi. So JP, confident itong ambassador kahit na alam natin na si Trump gusto niya na bumalik yung mga manufacturing companies doon sa Amerika para doon mabigyan ng trabaho yung mga Amerikano. Pwedeng umalis sa mga bansa tulad sa Pilipinas, yung mga American companies under Trump. Wala siyang ganitong agam-agam, JP? Walang sinasabi niyang ni US Ambassador, yung mga kasunduang nabuo na ngayon, magpalit man ng administrasyon, maging Republican man o Democratic, si Trump pa nang manalo, kung ito ay napirmahan na at napagkasunduan na sa tinatawag na bipartisan commitment, ay hindi po agad itong mapapalitan. Ito po ay susundin, ang obligasyon na ito ay susundin ng mga mambabatas sa Amerika at ipagpapatuloy po anumang uri ng pamumuhunan, gaya nga ng kahit na merong tinatawag na America First policy. Ito man daw ay magbago, hindi pa malalaman sa ngayon, pero ang mananatili daw ay yung mga dati ng commitment ng Amerika sa Pilipinas na kasama na po dyan ang economy, pati na rin po ang mga iba pang commitment sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. At JP, sa mga interesado doon sa US elections, alam natin kakaiba yung kanilang manner ng pag-elect ng presidente, hindi ba? Hanggang anong oras bukas yung mga booths dyan para sa mga gustong pumunta? Nako, mukhang hanggang hapon mananatili dito ang mga opisyal ng US Embassy. Habang may bisita ay tinatanggap naman nila, pero syempre at some point kailangan nilang bitawan itong election watch party at abangan na lang ang resulta sa mga broadcast stations. Pero ang mahalaga po ay para po dun sa mga interesadong malaman, marami po kayong pwedeng matutunan dito, gaya nga po ng pagpapaliwanag sa Electoral College System. Meron pong booth dito na ipapaliwanag talaga sa inyo yan para maintindihan po ng mga Pilipino, dahil ang botohan nga po dyan hindi yung popular votes tinatawag, kagaya dito sa Pilipinas. Yan po ay depende sa dami ng Electoral College sa bawat estado sa Amerika. Rafi? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mga mare at pare, isinare ni na Alden Richards at Catherine Bernardo sa GMA Integrated News Interviews kung paano nila hinahandle ang pambabash sa kanila. People will bash you twice as much. So, ang hirap sigurong matuto kasi lahat ng tao inihintay lang yung magkamali ka. Exactly. And kung normal na tao, hindi naman ganun yan, di ba po? But then again, we're public figures and we chose this job. So at the end of the day, it's having the right mindset. It's being grateful for everything. The least you could do, do it for yourself, is to not be bothered by these things that they say. Baka kung pinatulan ko lahat ng mga negatives of the social media and the bad things that people say about me, baka matagal na ako wala. But, syempre, of course, tao lang din tayo. Darating yung time na we'll get fed up, mapapagod. You always go back. Ba't ka ba nagsimula? Inamin ni Kath na nape-pressure siya sa kabila ng tagumpay sa career. Yan daw ay dahil sa mga taong nag-aabang na magkamali siya. Si Alden naman, pinapaalala lagi sa sarili ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong career. Muling mapapanood sina Alden at Catherine sa big screen bilang sina Ethan at Joy sa Hello, Love Again. Produced yan ng GMA Pictures at Star Cinema at mapapanood na sa November 13. Patay ang isang lalaki sa ronda dito sa Cebu matapos pagsasaksakin ng sarili niyang ama. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagtatalo ang sospek at kanyang asawa nang umawat ang kanilang mga anak. Pero lalong uminit ang away. Doon na raw kumuha ng itak ang 27 anyos na biktima para takutin ang ama. Ikinagalit yon ng sospek na kumuha rin ng kutsilyo at saka sinugod ang anak at 3 beses pinagsasaksak.
Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. Inaresto ang kanyang ama na mahaharap sa reklamong parricide. Wala siyang pahayag. Mga mare, naghatid ng nostalgia at kilig ang Danish 90s hit band na Michael Learns to Rock sa kanilang pagbabalik Pilipinas. Sa Manila leg ng Take Us to Your Heart Tour celebrating the hits, kagabi pinerform nila ang ilan sa hit songs nila tulad ng Sleeping Child. Kwento ng fans, worth it ang paghihintay sa kanilang mga idol ng mahigit 30 taon. Bago yan, ikunuwento ni Yesha Mikel at Carr ang kanilang excitement na makapag-perform ulit sa harap ng fellow fans. Marami tayong kababayan na bumoto sa New York City ngayong US elections. Para sa update doon, makakausap natin si GMA Integrated News stringer Dave Llavanes Jr. Dave? Rafi, alas 9 ng gabi, oras dito ng formal lang isara ang botohan dito sa New York City. Nag-umpisa na rin pumasok ang partial electoral votes at sa ngayon, 195 electoral votes na ang pumasok para kay Republican candidate Donald Trump. Habang 91 naman para kay Democratic candidate Kamala Harris. 271 electoral votes ang kailangan para manalo. Rafi? Dave, yung ibang East Coast states tapos na magbilang ng electoral votes dyan sa New York. Ano bang yung resulta? Dito sa New York, Rafi, nanalo si Democratic candidate Kamala Harris kung saan ang New York State ay merong 28 electoral votes. Rafi? Pero yung mga malalaking estado kung saan sinasabing baluarte ng Democratic Party, hindi pa pumapasok. Tama ba, Dave? Yes, Rafi. Halos sa kalahati na ng mga estado dito sa Amerika ang pumasok na yung electoral votes. Pero it's too early to call dahil patuloy pa rin yung pagbibilang sa malalaking estado katulad ng California na pinakamalaking electoral vote na 54 electoral votes. Rafi. So Dave, anong sentimiento ng mga kababayan natin dyan ngayong nagbibilangan na ng boto? Sa ngayon, medyo yung iba nakikiramdam, kasi yung lamang ni dating President Donald Trump ay mukhang umaalag ng todo. At siyempre, yung nasusunod ang bangsa ng spirit ay medyo malilito. Pero kasi sabi nga naman, maaga pa para magdiwang kung sino at mahaba pa ang gabi para malaman kung sino talaga ang general na Pangulo ng Amerika, Rafi. At may mga balita tayo natanggap, Dave, na may mga polling center na nakatanggap doon ng bomb threat. Saang mga lugar yon? Ito ay sa bahagi ng Midwest, kung saan yung ibang mga polling precinct ay ginawang bulletproof, yung mga bintana dahil na rin sa mga pagbabanta. Although ang FBI ay on top of it at kasalukuyan lang iniimbestigahan yung mga threat na ito, Rafi. Bukod dito, hindi ba may mga nasunog na rin mga balota? So talagang very reminiscent ng mga eleksyon dito sa Pilipinas. Ano ba nangyayari ngayon dyan sa Amerika? Dave, ano yung sentimento ng mga Pinoy na nakakausap mo? Well, marami sa kanila, especially dito sa New York, Rafi, ito ay Democratic state, pero solid ang Trump supporter dito. Kaya yung sinasabi nila sa bahagi ng mga Republican supporters, ang isa sa mga inayawan nila ay yung immigration policy ng Democratic Party. Habang ito namang mga taga-Democratic Party, ang kanilang issue ay yung karapatan ng mga kababaihan. Rafi. Hindi ba naapektuhan yung bilangan ng boto doon sa 4 na swing states habang may mga insidente ng bomb threat, Dave? Hindi naman, Rafi, kasi bantay sarado ng mga otoridad, yung mga polling precinct. At ito'y doble-dobleng pag-iingat dahil ayaw na kanilang mag-disrupt itong pagbibilang ng mga boto, Rafi. At may mga sinasabi na posibleng Russia yung nagpasimula doon sa bomb threat dahil nanggaling daw yung mga email addresses doon sa Russia. Meron ba tayong ganitong impormasyon, Dave? May mga ganyang report na lumalabas, Rafi, pero hindi pa natin ma-confirm kasi sinasagawa pa rin yung investigasyon ng mga otoridad dito sa Amerika.
para tukuyin kung saan nga nanggaling itong mga pagbabanta na ito, especially dun sa mga polling precinct, Rafi. Ang tanong, kailan natin malalaman kung sino ng bagong US President? Alam ko may mga mabibilis na magpasok ng kanilang mga boto. Meron din ng mga mababagal. Kailan natin malalaman yung pwedeng i-call na ng mga major media outlets dyan sa Amerika kung sino ang bagong US President, Dave? Kung hindi magkakaaberya at kung papasok na yung majority ng electoral votes, bago mag-umaga dito sa Amerika ay alam na natin o mapoproject na kung sino ang bagong Pangulo ng Amerika, Rafi. Isa ang patay habang 2 ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Osmeña Highway sa Makati City. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Nag-video call si Elmer sa pamilya ng pinsan niya para ihatid ang masamang balita. Wala na si Arvin! Isa ang kumpirmadong patay at hindi bababa sa 2 ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan dito sa Osmeña Highway. Isang 16-wheeler, 2 kotse, isang SUV, isang tanker at isang delivery van ang nasangkot sa karambola. Kabilang sa 2 dinala sa ospital ang iba pang sakay ng delivery van. Batay sa paunang investigasyon, ang 16-wheeler ang sanhi ng disgrasya. Ayon po sa aligasyon ng driver na nakabangga, ang nag-red light, nakahinto yung vehicle 1 hanggang vehicle 5. Ngayon po, yung ating truck driver hindi na po nakapagpreno dahil nga po, sabi niya, bigla pong kumabig pa kanan yung kanyang nabangga na kung saan itong nabangga niya ay ito yung patay po. Depensa naman ng driver ng 16-wheeler, nag-overtake umano ang delivery van kaya nangyari ang salpukan. Pero kung hindi po niya ako kinati, hindi ko po siya mababangga. Pagkat po niya sa akin, bigla po siyang preno. Nung siyempre, ay kunay, alanganin na po yung kanyang kaya ko po siya nabangga. Ay kung may man po, ipasensya po sila at hindi ko naman po talaga sinasadyang ganun mangyari. Dahil sa aksidente, nabara ang kalsada at nagdulot ng traffic sa Osmeña Highway patungong Maynila. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damage to property ang driver ng 16-wheeler. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa bagyong Marce na mabagal na kumikilos papuntang norte. Kausapin natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escollar. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po sa iyo, Sir Rafi. Opo, napanatili ba ng bagyong Marce yung mabagal na pagkilos nito at tatagalin nitong lakas? Sir Rafi, ayon sa 11 a.m. na bulletin ng ating ahensya ay lalo pang lumakas ang bagyong Marce habang patuloy itong nagbabanta dito po sa extreme northern Luzon. Huling namata nito 305 km silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan or 315 km silangan ng Apari, Cagayan. Taglay na ngayon ito ang lakas na hangin na 150 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 185 km per hour. Inaasahang kikilos po ito ng napakabagal dito po sa west-northwestward po. Bakit po kaya bumagal yung galaw ng bagyong Marce? Ngayon po ay walang tumutulong na high pressure area po sa bagyo para ito ay kumilos kaya sariling kakayahan po niya ang nagpapausad sa kanya sa ngayon. So kung mabagal po ito, mas matindi yung magiging pag-ulan dun sa mga lugar na inaabot nitong rain band ng bagyo. Tama po yan, Sir Rafi. So yung ating mga kababayan, itong pagkilos po ng bagyo ay medyo nakakabahala po kasi kung ang tansya po natin ay magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan dito po sa areas po kung saan po tayo nagpalabas ng weather advisory, ay inaasahan po natin habang bumabagal po ang bagyo ay lalong tumatagal po ang epekto po nito sa mga areas na maapektuhan ng ulan pati po ng hangin. Sa pilitan ng paglikas sa ilang residente, partikular sa Cagayan, sa mga lugar pa ba inaasahang malakas yung magiging pag-ulan? Ngayon po hanggang bukas inaasahan po na matinding mga pag-ulan po ang inaasahan dito po sa Cagayan at katamtaman hanggang sa malakas naman po sa Batanes, Isabela at Aurora. Bukas naman po ng tanghali hanggang Biyernes po ng tanghali, magiging torrential po ang mga pag-ulan sa Cagayan at Apayao. Samantala matitinding mga pag-ulan naman po ang inaasahan sa Ilocos Norte, Batanes,
Abra. Samantala sa Isabela, Ilocos Sur, Kalinga, Pangasinan at Mountain Province ay katamtaman hanggang sa malalakas din pong mga pag-ulan ang inaasahan. Samantala sa Biyernes po ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali ay inaasahan pa rin pong walang humpay ang mga pag-ulan sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Matindi pa rin po ang mga pag-ulan sa Ilocos Sur, Abra at Batanes at katamtaman hanggang sa malakas naman ang mga pag-ulan sa Kalinga, La Union, Pangasinan, Benguet at Mountain Province. Kung mapapansin po natin, ito yung mga areas kung saan direktang maapektuhan din po ng hangin ng Bagyong Mars. So yun po yung peligro, no? Yung torrential rains. Ano ba pag sinabing torrential? Gaano kadami yung dalang ulan nito? Inaasahan po natin na more than 200 millimeters. Pero may mga areas po kasi tayo sa Cagayan, yung mga extreme rainfall po nila ay umaabot po ng hanggang 300 to 400 po. Climatological record po ito. So may mga instance na po dito sa may Apari at dito po sa may Tuguegarao na umabot na po ng 300 to 400 millimeter po ang ulan nila sa isang araw. And since saturated na po yung lupa dahil sa mga nagdaang mga bagyo, tiyak po ang landslide. Opo, nagpapalabas din po ang MGB, part po siya ng DNR, nagpapalabas din po sila ng warning tungkol po sa banta po ng landslide. So, bisitahin din po nila yung website at mga social media account po ng MGB para po sa landslide warning po. Ang pinakamahalaga ay tumugon kapag nagpa-evacuate na yung mga LGU. Maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po, Sir Rafi. Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escolyar. Ito ang GMA Regional TV News. Sinaklolohan ng isang batang lalaki dito sa Cebu City matapos matusok ng bakal na bakod ang kanyang braso. Sa isang universidad naman, dito pa rin sa Cebu City, 18 estudyante ang nasagip matapos silang matrap sa loob ng elevator. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Isa-isang inalalayan palabas sa elevator na yan ang aabot sa 18 estudyante ng isang university sa Cebu City. Nagkaabire umano ang elevator kaya na-trap sa loob ang mga estudyante. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Rescue Force, galing sa 5th floor ang elevator at sakay ang 18 estudyante. Pagdating sa ground floor, hindi bumukas ang pintuan ng elevator. Overloading to siya, sir. Kuan ito kanang usado to sa mga lapses sa kuan sa eskwelahan. Posibleng way nakabantay ato. Overload to ang 18 katawo nga nasa sulod sa maong elevator. Napag-alaman ng BFP na 10 tao lang ang capacity ng elevator. Sa pilitang binuksan ng rescuers ang elevator at ligtas na ilabas ang masakay matapos matrap ng nasa 20 minuto. Unang-una, we need to stay calm, no? It's important not to panic, eh? Kung magpanik ta, mautdan dayon ta og hangin. Posible nga makolaps ta. Kaduha, press the alarm button. Doon naman yung mga alarm button ang matag elevator. Ato nang i-press ka na para makatabang taog makapangayon at tabang. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang eskwelahan pero wala umano ang direktor na italagang humarap sa media. Hindi rin siya sumagot sa tawag at text messages. Agad na sinakluluhan ng mga tauhan ng rescue teams sa barangay Calamba sa Cebu City ang isang batang lalaki matapos matusok ang kaliwang braso sa bakal na bakod. Sa actual video ng pagresponde ng BFP sa 12 anyos na bata, kitang pinuputol ang bakod para makuha ang bata mula sa pagkakatuhog. Ayon sa mga nakakita, naglalaro ang bata ng sipa ng aksidenteng lumipad ang kanyang sapatos. Napunta ito sa bubong ng isang bahay. Nasangit niya sa batos. Yung pagnaog niya, manggay nakakuan, na-slide siya. Mong nakuan siya dari. Salamat sa kay dari ra sa bukton ba. So asa siya dapit na kuan? Dari sa left. Left ang iyang bukton na sakit. Dari. Natusok yun? Natusok yun siya. Sige, nagbadlong. Gibutang nga naman na kuanon nga. Hindi na sila paduwaon diyan. Binigyan ng oxygen ang bata habang nire-rescue. Pagdating sa ospital, inoperahan ang bata
para matanggal ang bakal na nakatusok sa kanyang braso. Ayon sa mag-anak ng bata, nasa mabuting kalagayan na siya. Patay matapos makuryente ang isang babae habang nanunungkit ng mangga sa Butuan, Agusan del Norte. Batay sa investigasyon, inutusan ng may-ari ng puno ng mangga ang biktima na kunin na ang mga bunga. Sumagi ang bakal na panungkit sa primary tension line sa poste ng kuryente. Nagtamo ng matinding paso at lapnos sa katawan ang biktima na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Hindi na nagpa-interview sa media ang may-ari ng puno ng mangga. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare, after ng bonggang disco transformation sa Opulence Ball, may chika si balota star Sasa Girl. Hi! Welcome back! Ang reveal ni Mima, nagbalik na ang one-seat apart teeth niya na iconic para sa kanyang mga nakshi. Naging usap-usapan kasi ang picture-perfect smile ni Sasa sa Opulence Ball dahil missing ang kanyang one-seat apart na ngipin. Biro ni Sasa Girl, temporarily closed daw yon for the holidays. Ready for Vietnam na ang pambato ng Pilipinas sa Mr. World 2024 na si Kirk Bondad. All smile sa kanyang flight si Kirk, suot ang kanyang white tailor-made barong. Present din doon ang kanyang nanay at girlfriend. Kwento ni Kirk, confident siyang maiuuwi ang titulo sa Coronation Night sa November 23, lalo na't naging puspusan ang kanyang trainings. Dumami ang mga kaso na nagka-dengue at leptospirosis sa Metro Manila ngayong taon. Batay sa datos ng Department of Health, umabot na sa 24,232 ang dengue cases mula January 1 hanggang October 26. Mas mataas siya ng 34% kumpara noong 2023 sa parehong panahon. 66 ang nasawi ngayong taon. Pinakamaraming naitalang dengue cases sa Quezon City, habang may pinakamataas na attack rate sa Pateros. Ayon sa DOH, naabot na rin ng NCR ang dengue alert threshold. Ibig sabihin, may mas maraming kaso kesa sa normal na dami. Nakapagtala naman ng 90% increase sa leptospirosis cases sa NCR mula Enero hanggang Oktubre. Ang dating 1,432 cases noong 2023, naging 2,734 ngayong taon. 216 ang namatay. Sa ngayon, nasa epidemic level na ng leptospirosis ang Caloocan, Quezon City, Navotas, Pasay at Taguig. At update tayo sa dengue at leptospirosis cases dito po sa Metro Manila at iba pang sakit ngayong madalas sa mga pag-ulan. Kausapin natin si Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood sa atin. Opo, Asek, paano kaya dapat tugunan yung pagtaas ng dengue cases sa Metro Manila? Rafi, ang pagtaas ng dengue ay dahil sa pagdami ng lamok at ang pagdaming lamok ay dahil sa tubig na naiipon sa paligid. Ang pinakahuling datos na inirelease ng ating regional office sa Metro Manila ay tugon na rin sa nangyayari na pag-ipon ng tubig dahil sa mga bagyo ni Christine, si Leon, at ngayon alam natin may isa pang bagyo, no? Si bagyong Marce na dumadaan sa ating bansa. Kapag dumadami po ang naiipon na tubig sa paligid natin, dadami ang lamok, dadami ang kitikite, yan yung nagdadala ng dengue sa atin. Kung ang tugon ang hinahanap, ang tugon dito ay ang ating kalinisan at siguraduhin na wala pong naiipon na tubig sa ating paligid. Hanggang ngayon po hindi pa rin natututo yung mga Pinoy kasi matagal nyo nang panawagan yung ganito, hindi ba? Kapag umuulan, tanggalin yung tubig na naiipon sa sa kanilang mga lugar para maiwasan yung pagkalat ng dengue. Tama yun, Rafi. Hindi naman sa hindi natututo, kailangan lang talagang paulit-ulit na paalalahanan ng ating mga kapuso. Dahilan sa ang mga lugar na pwedeng ipunan ng tubig ay napakarami. At pag sinabing tubig, hindi ito yung iniisip na maduming tubig, no? Tulad na nakikita ko sa monitor. Mas maganda kung ipapakita natin ay yung mga florera, yung mga nakikita natin yung mga gulong na akala natin ay madumi pero malinis, at yung mga malalaking ipunan, sisidlan ng tubig na sasabihin natin, mag-iipon ako ng tubig
pangdilig ng halaman. Tapos nakalimutan, may takip man ay may butas yung takip, yung pala, puro kitikiti na yung loob. Doon po namamahay ang Aedes aegypti na nagiging sanhi ng dengue. Pagdating naman po sa leptospirosis, ang taas po na 90% increase. Ano pong ginagawa ng DOH dito? Rafi, kailangan bigyan natin ng konteksto. No? Ang pagpalo ng ganun kataas ay sa Metro Manila at sa mga karatig na rehiyon nito. Actually, nationwide, pag tinignan natin yung bilang, bumababa siya. Pero hindi ibig sabihin na nagpapahinga ho kami. Ito lamang po ay consistent sa nakita natin na pagdami ng baha. Ayan, nakikita natin sa monitor. No? Yung dami ng baha na nangyari sa ating lugar nung dinaanan tayo. At tayo po ay magmatsyag pa dahil ang simptomas ng leptospirosis ay hindi lumalabas hanggat mga 2 linggo na yung nakalipas. Kung tugon ng ating tatanungin, mahalaga ho talaga ang tugon ay within 1 to 3 days kapag tayo ay nalusong sa baha. Kumonsulta agad sa doktor para hindi na umabot pa sa puntong maospital tayo. At maglinis ng paligid. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si Asek Albert Domingo ng DOH. Ito ang GMA Regional TV News. Dead on the spot ang isang rider matapos barilin sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, makikitang nakasakay sa motorsiklo ang biktima na may katabing isa pang nakamotorsiklo. Maya-maya pa, binaril siya sa ulo at natumba sa gitna ng kalsada. Kwento ng ilang taga-barangay Handumanan, walang kaaway sa lugar ang biktima na dating kagawad sa kabilang bayan at nagtatrabaho ngayon bilang caretaker ng isang non-government organization. Sa ngayon, inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen habang patuloy na nangangalap ng ebidensya para matukoy ang nakatakas na mga salarin. Walang pahayag ang kaanak ng biktima. Binabalik-balikan daw ng mga gustong mag-relax ang isang falls o talon sa Bagulin, La Union. Yan ang Bulalakaw Falls na matatagpuan sa Sitio Santol sa barangay Alibangsay. Kalahating oras ang layo ng jump-off point mula sa bayan. Tapos ay kailangan mong mag-trekking bago makarating sa Balili River kung saan masisilayan ang Bulalakaw Falls. May overlooking view at rock formation doon. Pwede ring maligo dahil mababaw lang ang tubig. Isa ang Bulalakaw Falls sa itinanghal na cleanest, safest and greenest bodies of water ng provincial government ng La Union. Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. Arestado ang 2 suspect sa drug buy-bust operation sa Taguig. Nasabat sa kanila ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nakuhanan din ang isa sa kanila ng baril at mga bala. Walang pahayag ang 2 drug suspect. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang nakuna ng armas, maharap din sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arestado sa Navotas ang isang lalaki matapos isuplong ng kanyang mga kaanak na gumagamit ng umano'y shabu habang may kargang bata. Sa isinagawang buy-bust operation na aresto ang suspect, hindi niya itinaging siyang nasa video. Huli rin ang kasama niya umano sa pagbebenta ng droga. Pero giit ng dalawa, gumagamit lang sila ng droga pero hindi nagbebenta. Mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Kukwestiyonin daw ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung ituloy ng Senado na ibigay ang transcript ng kanilang pagdinig tungkol sa war on drugs sa International Criminal Court o ICC. Giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. Kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC when in fact we do not recognize the jurisdiction of ICC? Sagot ito ni De La Rosa sa pahayag ni Senate President Chis Escudero nitong Lunes na hindi mag-aatubili ang Senado na mag-certify ng kopya ng transcript basta't may dahilan. Paliwanag ni De La Rosa, dapat iisa lang ang posisyon ng Pilipinas kaugnay sa ICC, lalo't matagal na raw iginigit ng Malacanang na walang jurisdiksyon sa bansa ang ICC. Katumbas daw ng pagbibigay ng Senado ng transcript ang pagkilala sa ICC. Tumanggi namang magbigay ng pahayag tungkol dito si Escudero. Matagumpay na nadepensahan ng Team Pilipinas ang kampyonato sa East Asia Baseball Cup.
Tinalo nila sa finals ang Hong Kong sa score na 9-2. Ito na ang 5th straight title ng Pilipinas sa kompetisyon. Nanalo rin sila noong 2012, 2015, 2017 at 2023. Kasalukuyang ika-27 ang Pilipinas sa world ranking ng baseball. Mga kapuso, ilang lugar na sa bansang isinailalim sa wind signal number 3 dahil sa Typhoon Marce. Base sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Apayao. Signal number 1 naman sa Ilocos Provinces, Abra, nalalabing bahagi ng Apayao, buong Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa northern portion ng Aurora. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 315 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Bahagyang lumakas pa ang bagyong Marce na ngayon may lakas na hangin na aabot sa 150 kilometers per hour. $49 days na lang bago magpasko. At feel na yan sa pagsisimula ng Belenisimo sa tinaguriang Belen, capital of the Philippines, ang Tarlac. Makukulay at nagliliwanag ng mga gamit o na giant Belen ang nagpawaw ang nakadisplay. Pangunahing karakter sa Belen sina Jose, Maria at Jesus. Ang 62 Belen na yan made from recycled and indigenous materials. Lumahok ngayong taon sa Belenisimo ang ilang bayan, paaralan, simbahan, negosyo at komunidad. Ayon sa organizers, sa pamamagitan ng Belenisimo ay nabibigyang halaga ang relihiyon. Pati na rin daw ang kultura ng lalawigan na siyang nagpapatunay na simbolo ng Pasko. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. 49 na araw na nga lang po, Pasko na. Ako po si Rafi Kim. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.